makikita natin, ang nagtipunan ay sloping area siya. It ranges from sloping to mountainous. Dati-dati, ang ating mga kabundukan ay idle siya. But gawa ng makabagong teknolohiya, yung pagkakaroon o pagkadiscovery nila ng glyphosate, ang mga idle areas na ito ay nagawa ng corn production area. So, ang mga tao ngayon, which are engaged in corn production, continuous na nagpo-produce ng mais the whole year round. Kung hindi natin magagawan ngayon ng solusyon ito sa rampant usage ng glyphosate, magkakaroon po tayo ng problema sa soil erosion. Pag na-erode yung ating mga taniman, nawawala yung mga nutrient, nawawala kaagad yung moisture sa ating mga sakahan kung hindi natin i-conserve yung ating mga lupain. Magmula dito sa Nagtipunan, Madela hanggang sa Apare, palagay ko pag laging nagkakaroon ng erosion, ay maraming masisirang property dyan. Ating present government, with the help with coordination of the NGOs and other government agencies, we are now working hand in hand to formulate such rules and regulation regarding the usage of glyphosate, and at the same time, gumagawa tayo ng paraan na turuan ang ating mga farmers na sundin nila yung tinatawag na contour farming. O yung sa ngayon, yun yung tinatawag nilang ISCOPSA o yung Sustainable Corn Production in Sloping Areas. Etong ISCOPSA naman na ito, tinuturuan natin yung ating mga farmer na magtatag ng mga hedgerows. Yung hedgerows kasi, ito ay tinataniman natin ng mga permanent crops para sila yung magiging haligi o sila yung maghaharang dito sa mga naaanod nating lupa. Itong kakao ang gagamitin as hedgerows kasi aside from being a permanent crop, which can withhold or prevent soil erosion, pagkakakitaan din ito ng ating mga farmers being a high value crop. Doon sa 60 na barangay ko, 18 ang pinurpose ko na mapupunduan ng nursery. Worth mga 300,000 ang bawat isa dyan. Maliban dun sa mais, pagtatanim ng mais, mga gulay, ipoproduce doon para tuloy-tuloy ang dapat nakita ng mga farmers natin. Demo yung 10 tons na kwan, mega 10 tons na tinatawag. So nagbigay ako ng kwan, nagbigay kami ng ayuda doon, nang sa ganun para may pagkupihan yung mga iba. Kung talagang inaasikaso mo yung pagtatanim, malaki palang magiging production. Nagkakaroon na kami ng Farmers Field School sa iba't ibang barangay. Nag-establish din kami ng ating mga technology demonstration farms on ISCOPSA. At ang ating mga farmer participants dito sa Farmers Field School, bali binibigyan namin sila ng incentive, gaya ng nagbibigay kami ng cacao seedlings, betel nut seedlings, na yun yung itatanim nila sa kanilang hedgerows. Mahal kasi ang nganga o kaya yung bunga ng betel nut, which cost 2 pesos per piece. Kaya ito yung gusto ng ating mga kapatid na from the Ifugao tribe, at hindi na lang sa mga Ifugao tribe kasi halos lahat na, pati itong mga Ilonggo tribes. Ito na rin kasi yung pinaka-paborito nilang, sabihin natin, parang candy na nila kasi. Yung ordinansa namin para po tuloy-tuloy na hindi sa karaniwan, hindi lang minsanan, gagawin po namin ito. Pinag-usapan namin sa SB, sa Sangguniang Bayan, gawin namin po itong isang ordinansa para po tuloy-tuloy. Na hindi lang sa isang taon o sa cropping o sa pagtatanim, kundi tuloy-tuloy po to.
Siyempre, sa nagtipunan, alam ko na mataas ito, hindi naman gaano magiging apekto. Pero pagdating mula Mandela, pababa ng Cagayan Valley, siyempre, pag tuloy-tuloy ang erosion niyan, pag wala tayong magagawang mitigation, sa palagay ko, sayang naman yung Region 2 natin dahil dahil maraming masisira na property. Kaya magtulong-tulungan lang na kung ano man ang dapat na maitutulong, lalo dun sa mga matataas na portion. So, i-adapt natin yung scope sa siguro. Dapat i-conserve natin yan para naman sa ating mga susunod na henerasyon.